Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang buod ng nobelang Ang Matanda at ang Dagat. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng bininggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang buod ng nobelang Ang Matanda at ang Dagat. Mayroong isang mangingisda na nagngangalang Santiago na 84 na araw na hindi nakahuhuli ng isda. Kaya naman tinawag nila itong sa kanilang buhay at pinangalanan na Salaw. Dahil sa at kawalang huli ng isda ni Santiago ay hindi muna pinasasama si Manoli ng kanyang mga magulang at maghanap na lamang ng mas mahusay na mangingisda sa kanilang lugar. Kahit hindi na pinasasama si Manolin kay Santiago, ay naging magkaibigan pa rin sila kahit hindi na nakakasama sa paglaot sa dagat. Nang makabalik na sa pangingisda muli si Santiago, nakahuli siya ng malaking marlin ngunit sa sobrang laki nito ay nilabanan niya pa ang lakas ng isda at nagkaroon ng nakakuha ng atensyon ng maamoy ng mga pating ng marlin. Nito ang bangka ni Santiago na kanya ring nilabanan ng puspusan. Pagtapos matalo ni Santiago ang mga pating, wala na ang laman ng marlin kaya hinayaan niya na lamang ito sa kanyang bangka na puno at iniwan ng buto doon. Diretso bumalik si Santiago sa kanyang bahay kubo dahil sa kanyang pagod. Natagpuan naman ng mga kapwa mangingisda ang bangka ni Santiago na may at buto kaya nag-alala ang mga ito at inakala na may nangyari kay Santiago. Nang mabalitaan ito ni Manoli, agad niyang pinuntahan ng kubo ni Santiago at natagpuan na maayos naman ang palagay nito. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Ang buod ng nobelang Ang Matanda at ang Dagat. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!